So ito po ay nabasa ko lang din po doon sa libro na inaaral din, no? Yung Disciplines of Godly Woman. So, ito yung story. Noong 1934, ginanap po ang kasal ni na Anne at ni Wilfred, no? Si Anne po tsaka si Wilfred. Ngunit, yung kasal nila dapat nung araw na yon ay naantala po ng isang bagyo na sumira sa mga decoration sa labas ng kanilang bahay. Kasi po yung kasal nila, doon po gaganapin sa labas ng bahay. Okay? So naghanda sila, no? Grabe yung paghanda nila. Pero yung araw na mismo na ikakasal sila ay nagkaroon po ng bagyo. No? Nasira lahat ng preparations nila. Kaya, dahil yun po yung nakatakda na araw, inilipat po nila sa loob ng bahay yung mga naisalba pa ng mga decorations. Doon nila nilagay sa loob ng bahay at doon po sila kinasal. So, ganun nangyari sa kanilang wedding, no? Wedding day. Okay? Tapos, nung honeymoon naman nila, pumunta po sila sa isang lugar, and then, ang nangyari, nanakaw po ang isa sa kanilang maleta. No? Nanakaw. Na kung saan sa maletang iyon ay nakalagay yung mga mahalagang papeles po nilang mag-asawa. Imagine, no? Sa kasal, gano'n na nangyari. Sa honeymoon, nanakawan naman sila, no, ng mga importanteng papeles. Okay? So, si Wilfred po ay may palayaw na will work. Will work. No? Bakit will work? Dahil siya ay isang masipag na manggagawa na pumapasok sa iba't ibang mapanganib na trabaho. Okay? Kabilang ang paghahardin, paghuhukay ng kanal, at pagtatrabaho sa trosohan. No, yung mga troso, yung mga lumber ba, no? Okay? Matapos po maipit ang kanyang sakong, alam niyo yung sakong? Ayan, okay, good. Matapos na maipit ang kanyang sakong sa isang malubhang aksidente sa trosohan, patuloy siyang tumulong sa kanyang pamilya. So, naano po siya, no? Pero patuloy siyang tumulong sa kanyang pamilya sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanyang asawa naman ay nagmamaneho ng truck ng sorbetes, no, yung ice cream ba, para matustusan ang kanilang pamilya na kasama ang kanilang 5 anak. So may 5 po silang anak, si Anne tsaka si Wilfred. Yung anak po nila, si Barbara, siya po yung nagsulat nitong libro na binabasa namin ni Jamie. Okay? No? Naging Kristiyano po si Wilfred noong 12 years old na si Barbara, no? Na sumulat nitong libro na to. Ito ay lubos na nagpabago sa buhay ni Wilfred at nagdala ng kagalakan sa kanilang pamilya. So grabe po yung changes dito ni Wilfred, no? Ano pong mga ginawa ni Wilfred? Sinikap niya pong baguhin ang kanyang ugali, no? Ibinabahagi niya ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga katrabaho. At nagme-memorize siya ng mga talata sa Biblia habang nagpapagaling mula sa isa pang aksidente na halos kumitil sa kanyang buhay. No? Habang nagre-recover siyang ginagawa niya lang, nagme-memorize lang siya ng mga Bible verses. Ngunit, sa kabilang banda, ang kapansanan po ni Wilfred ay naging hadlang upang makapagtrabaho siya na nagresulta sa kahirapan sa pinansyal hanggang sa naging tagahugas na lang siya ng pinggan. Kasi nga po, wala na, no? Dahil nga sa delikado kasi yung trabaho niya. Ngayon, dahil po doon, nagdulot ito ng depresyon, no? Na-depress po si Wilfred. At labis siya po ay, dahil sa depression niya, siya po ay natuon, nabaling sa labis na pag-inom ng alak, at siya po ay nahiwalay sa kanyang pamilya dahil po doon. And to the point na nanirahan siya sa Skid Row sa Los Angeles. Alam niyo po yung lugar na Skid Row? Yung Skid Row po sa Los Angeles ay kilala na lugar kung saan doon po naninirahan yung mga adik. Okay? Skid Row po ang tawag doon. Okay? So, doon siya nalipat dahil nga naghiwalay sila. So, isang trahedya ito, no? Kung iisipin natin. Pero sa kabila ng mga hamon, sa kabila po ng mga nangyaring iyon, kanina sinasabi ko lang po si Wilfred, sa kabila po nun, nanatili pong tapat si Anne sa kanilang kasal.
Yung paghiwalay po na sinabi ko, hindi po sila nag-divorce. Kumbaga, nalayo lang, umalis lang si Wilfred. No? And tinuruan niya, alam niyo po anong ginawa niya? Tinuruan niya ang kanyang mga anak na magsalita ng may pagmamahal tungkol sa kanilang ama. Sa kabila po ng mga nangyari na yon, no? No, hindi niya po pinayagan na magsalita ng kung ano pang mga masasamang salita ang kanyang mga anak sa kanilang tatay. No? At sinuportahan niya si Wilfred sa kanyang laban sa sakit na emphysema. So nagkaroon po ng sakit si Wilfred, emphysema, sakit na nagdudulot ng hirap sa paghihinga. Inalagaan niya si Wilfred sa kanilang tahanan sa loob ng huling 11 taon ng kanyang buhay. Kasi po, nung nagkasakit na po si Wilfred ng emphysema, doon na po siya bumalik kalaan. So, ibig sabihin, tinanggap po siya ni Ann ulit. Okay? Imagine that. And inalagaan siya ni Ann sa 11 taon, no? 11 years, and then namatay po si Wilfred. Kung titingnan ito, ito po ay nakakalungkot na pagsasama, no? No? Kung imagine niyo po, sa simula pa lang, kasal pa lang nila, disaster na. Honeymoon, disaster. And then, yun na nangyari. Ito ay nakakalungkot na pagsasama, ngunit kung titingnan mabuti, ito ay isang matagumpay na pagsasama. No? Bakit po? Dahil ito ay minarkahan ng sakripisyo, pagpapatawad, at matatag na pananampalataya na nag-iwan ng mahalagang pamana para sa kanilang mga anak. Alam niyo po bakit? Kasi dahil po sa ipinakitang katapatan, pagpapatawad at pagmamahal ni Ann kay Wilfred, ay nagkaroon po ng maayos at masayang pagtingin ng kanilang mga anak sa kanilang ama. No? Wala po silang pagkamuhi sa kanilang ama. Nagtapos ang kanilang kwento sa mga luha ni Ann, luha ng kalungkutan at kagalakan sa pagpanaw ni Wilfred. Bilang pagdiriwang ng isang buhay na magkasamang natapos ng maayos, walang sama ng loob at puno ng pagmamahal. Okay? Ganun po nag-end. Ang kwentong ito ay isang makapangyarihang patotoo ng katatagan, lakas ng pananampalataya at ang walang hanggang pangako ng kasal. Lalo na sa view ni Ann, no? Naintindihan po at ipinakita ni Ann ang kanyang role, no? Ang kanyang role bilang asawang babae na makikita natin sa salita ng Diyos. At nararapat na ito ay maunawaan ng bawat kababaihan dahil iyon ay dapat sumasalamin sa pagkakaisa ni Kristo at ng Iglesia. Okay? So ngayon, tingnan po natin muli ang Ephesians chapter 5, 22 to 24. Gaya po ng ating panimula, ang kasal ay tinawag ni Pablo na isang hiwaga o misteryo at ito ay plano ng Diyos sa simula pa man. Sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, anong sabi doon? Lalangin natin ang tao sa ating larawan at ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ano ba sinabi doon? Pansinin natin yung salita, no, sa unang parte ng Genesis 1:26. Sabi doon, lalangin natin. No? Lalangin natin. At sinabi din doon, ayon sa ating. Okay? Hindi po sinabi kung sino ang kausap ng Panginoon dito. No? Hindi po siya direktang sinabi. Pero malinaw sa ating mga pag-aaral na siya po ay kumakausap sa kanyang sarili. Ang ibig ko pong sabihin, hindi yung parang ginagawa natin na nag-imagine, no? Na kinakausap natin ang sarili natin. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin ay ang Diyos ay iisa, ngunit hindi siya nag-iisa. Okay? Ang Diyos ay iisa, ngunit hindi siya nag-iisa. Bakit? Dahil ang Diyos na iisa or nag-iisa ay may tatlong persona. So kasama niya sa paglikha ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu. At nang sinabi niya na likhain ang mga tao ayon sa kanilang larawan at wangis, kabilang dito ang katangian na ang Diyos po ay isang relational
Siya ay relational. Ibig sabihin, tayo po ay nilikha para sa pakikipagrelasyon. Okay? Tulad ng Diyos na iisa na may pagkakaisa sa tatlong persona, bagamat sila ay distinct o magkakaiba, ganun din ang mag-asawa. Sila ay magkaiba, pero sila ay iisa. Diba? Hindi kayo parehong lalaki-lalaki. Hindi kayo parehong babae-babae. Kayo magkaiba, lalaki at babae, pero kayo ay iisa. No? At ang pag-unawa sa katotohanan ito ay mahalaga dahil mauunawaan natin na bagamat kayo, mag-asawa ay iisa, sila ay magkaiba dahil meron silang magkaibang gagampanan. Meron silang magkaibang role. Gaya ng Diyos Ama, iba ang role niya sa Diyos Anak. Ang Diyos Anak, iba ang role niya sa Diyos Espiritu Santo. No? Sila ay may pagkakaiba na ginagampanan, pero sila ay iisa at magkaisa sa layunin at ginagawa. Okay? Tandaan natin na ang Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. No? God is the God of order. At tayo ay nilikha sa relasyon na sasalamin sa kanyang katangian ng kaayusan na may layunin. Mayroong purpose po yung order na ginagawa ng Panginoon. Ginawa ayon sa wangis ng Diyos ang mga lalaki at babae na pantay, ngunit magkaiba. Kayo po ay pantay, pero magkaiba kayo. Pantay sa harap ng Diyos bilang mga persona, ngunit binigyan tayo ng magkaibang tungkulin. Sa relasyon na mag-asawa, ang lalaki ang dapat manguna at ang babae ang dapat sumusunod sa pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Dapat maging malinaw muna to sa atin. No? Kasi noong simula, si Eva, alam niyo po anong ginawa ni Eva? Si Eva ay naghimagsik sa Diyos. Sa anong paraan? Tinanggihan niya ang kanyang kalooban hinggil sa ipinagbabawal na puno. At anong ginawa niya pagkatapos doon? Hinikayat niya ang kanyang asawa na lalaki, si Adan, na sundan ang kanyang pamumuno. Ganun po nangyari. No? Hello? Okay? No? Nang sumama naman si Adan sa kanya, no? Nagpa-under si Adan. Nabigo siyang pangunahan ng kanyang asawa patungo sa kabanalan. Nag-fail din si Adan. No? Kanilang binaligtad ang maayos na kaayusan ng paglikha. Imbis na ang lalaki ang maunguna, binaliktad nila ang babae na ang nauna. Mamaya, we will discuss that. Mula ng araw na iyon, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng kasarian. At malinaw na nakikita natin iyon sa ating lipunan. Paano? Sa anong paraan? Ang mga kababaihan ay pinagsisigawan ng salitang pagkakapantay-pantay, no? Equality, equality. No? Nauso ang salitang under the saya. Diba? Minsan, tinatawanan pa natin yan, pero that is wrong. No? Malinaw ito na pagsalungat sa order na itinalaga po ng Diyos. No, normal sa panahon ngayon na sinasabing under ang lalaki sa babae. Hindi niyo po yun napapansin? One time, nag-scroll ako sa Facebook, meron doong caption, yung nagiinuman sila, mga lalaki. Sabi doon, ano yun? Para daw demonyo pag kasama yung kaibigan, pero anghel pag nandyan na yung asawa. Anong point noon? No? Under daw kasi siya sa kanyang asawa. No? Sa social media, makikita natin ang mga salitang kapag lalaki, palaging mali. Kapag babae, palaging tama. Tama? No, yan yung mga laging nakikita natin. At ang mga asawang lalaki naman ay umaayon dito. No? Nagpapa-under ang mga lalaki. Pero ano ba ang tinalaga ng Diyos? No, tingnan natin sa verse 22. Sabi dan, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, ang asawang babae ay dapat na kusang loob na magpasakop sa kanyang asawang lalaki bilang pagsunod niya sa Panginoon na siyang nagbigay ng utos na iyon.
Tindaan niyo po yun? Ang asawang babae ay dapat maunawaan na ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Yun yung will ni Lord sa mga babae, na kayo ay magpasakop sa inyong mga asawang lalaki. Anuman ang katayuan o ang espiritual na kalagayan ng kanyang asawang lalaki. Ibig sabihin, kahit na hindi mananampalataya ang iyong asawa, you must submit. Magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Or kahit na ikaw ay mas may malaking sweldo kaysa sa iyong asawang lalaki, hindi sinasabi no na ikaw na ang chief. Or kahit ikaw ay mas matalino, or mas vocal, or kung kahit anong dahilan, hindi po nararapat na manguna ang babae sa buhay mag-asawa. Ito ang una dapat nating tandaan. Ang pagpapasakop ninyo sa inyong mga asawang lalaki ay ang pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Bakit? Verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ang asawang babae na puspos ng Espiritu, o ibig sabihin, ang asawang babae na sumusunod po sa kalooban ng Diyos, ay kinikilala na ang tungkulin ng kanyang asawang lalaki sa pamumuno ay hindi lamang itinalaga ng Diyos, kundi ito rin ay isang salamin ng mapagmahal at may otoridad na pamumuno ni Kristo sa iglesia. Once you submit, mga kababaihan, sa inyo po mga asawang lalaki, pinapakita ninyo, sinasalamin ninyo ang pamumuno ni Kristo sa kanyang iglesia. Ito ang batayan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Yun po yung batayan ninyo. Okay? Kung paanong ang posisyon na Kristo bilang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito ay hindi nagbabago, gayon din ang pamumuno ng isang asawang lalaki sa kanyang may bahay. Hindi mo pwedeng ibaliktad ang order na ang church, ang iglesia, ang mangunguna sa Panginoong Yesus. Pwede ba yon? Pwede ba na masunod ang iglesia kay Kristo? Ay masunod ang iglesia kaysa kay Kristo? Pwede ba na mag-mandate ang iglesia kay Kristo? Kung pwede yon, then pwede na kayo. Maging chief over your husband. Pero since hindi yun magbabago kailanman, hindi rin po magbabago ang pamumuno ng asawang lalaki sa kanyang may bahay. Verse 24, subalit, kung paanong ang iglesia ay nagpasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Now, this is very interesting. Saan magpapasakop ang asawang babae? Sa lahat ng mga bagay. No? Sa lahat ng mga bagay, ang tungkulin ng asawang babae ay ang magpasakop sa kanyang asawa sa lahat ng bagay. Malinaw po na sa lahat ng bagay, dahil ang ating pagpapasakop kay Kristo ay sa lahat din ng aspeto ng ating buhay. No? At sa lahat ng mga bagay, wala na tayong dapat idahilan dito. Pwede ba natin sabihin na, Lord, ikaw yung Lord ko sa ganitong aspeto ng buhay ko. Pero dito na part, akin to. Huwag mo kong gagalawin dito. Pwede ba yon? Ganun ba ang lordship ni Christ sa mga buhay ng mga mananampalataya? Hindi. So kung hindi, hindi rin po pwedeng ang mga asawang babae ay mamili sa kanilang pagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Amen? Sa lahat ng bagay, kayo'y magpapasakop sa inyong mga asawang lalaki. Siguro, nagkakaroon po kayo ng tanong sa inyong mga isipan ngayon. Siguro itatanong ninyo, kung sa lahat ng mga bagay, paano gagawin niyon kung ang asawang lalaki hindi mananampalataya? Na? Kung sa lahat ng bagay, paano kung hindi mananampalataya yung asawang lalaki? So sa biyaya po ng Diyos, ito ay may sagot na. Pwede po bang puntahan ninyo 1 Peter chapter 3? Okay, ito po ay binasa natin kanina. And by the grace of God,
Yun, we praise God. At nandyan po si Tito Arman kanina to lead us in reading. 1 Peter chapter 3. Basahin natin yung verse 1 and 2. Ano sabi dyan? Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae, kapag nakita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Ano sabi? Magpasakop kayo, mga babae, sa inyong mga asawang lalaki. No? Magpasakop kayo. Sinabi po dyan, sa inyong sariling asawa. Hindi po sinabi na sa lahat ng lalaki. But specifically, sa inyo pong sariling asawa. No? Hindi po sa kani-kaninong lalaki na lang, susunod kayo sa kanilang mga sinasabi. Hindi po. Sa inyong sariling asawang lalaki. And then, sabi ko nga kanina, paano kung hindi mananampalataya? Sabi dyan, kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Ano ibig sabihin nito? Hindi sumusunod sa salita, ibig sabihin kahit na sila ay mga hindi mananampalataya. Anong sabi ni Pedro? Kayong mga asawang babae, pasakop kayo. Pasakop kayo. Ngayon po, para mas maunawaan natin ito, sasabihin ko po sa inyo yung konteksto ng chapter 2. Kasi nasa 1 Peter chapter 3 tayo, di ba? Now, ang context po ng chapter 2 sa 1 Peter ay tinalakay po ni Pedro kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa mundo ng puno ng kadiliman. Okay, yun po yung diniscuss sa chapter 2. Paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa mundo na ito na hindi nagpapasakop sa Diyos? Paano dapat makisalamuha sa mga hindi mananampalataya sa lipunan? Yun po yung discussion sa chapter 2. At kahit sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, nasabi din po yan. Dito naman sa chapter 3, idinagdag po ni Pedro ang tahanan o ang pamilya. Okay? Paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya sa konteksto ng pamilya na hindi mananampalataya ang asawang lalaki? At specific na binanggit ni Pedro dito, sabi niya, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita. Ito ay tumutukoy po sa mga hindi Kristiyanong asawa. No? At ito ay sinasabi ni Pedro sa isang kultura kung saan itinuturing na mababa ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito pong lugar o yung mga tao na sinasabihan ni Pedro dito ay actually sa culture po nung lugar na yon, mababa po ang tingin sa mga kababaihan. Yun po. Pero ano sabi ni Pedro? Magpasakop kayo. No? Pansinin po ninyo. Itinuturing, hindi in-encourage or hindi po hinimok ni Pedro ang Kristiyanong asawang babae na ano? Ano na-observe niya dyan? Hindi niya in-encourage yung mga Kristiyanong babae na iwan ang kanilang asawang lalaki na hindi mananampalataya. Hindi niya yung sinabi. No? Hindi din niya sinabi na mangaral sa kanyang asawa. Hindi niya sinabi na, dahil hindi yan mananampalataya, i-preach mo. Turuan mo, i-Bible study mo. No? Hindi po yun ang sinabi niya. Bagkus, anong sinabi niya? Upang mahikayat ng walang salita. No? Yung mga hindi mananampalatayang asawang lalaki ninyo, magpasakop kayo upang mahikayat ninyo sila ng walang salita. Ibig sabihin nun, hindi by preaching, no? At hindi rin sinabi ni Pedro na igiit ang kanilang mga karapatan bagkus sila ay dapat maging masunurin. Hindi po sinabi ni Pedro na, oy, karapatan mo na ganito ganyan, so sabihin mo yan sa kanya. Hindi po. Bagkus anong sinabi ni Pedro? Sila ay dapat maging masunurin. No? Hindi niya dapat pilitin itong magbalik loob. Hindi rin po yung sinabi ni Pedro. No? Hindi niya sinabi na, encourage mo yan, lagi mong isama para maging ganito, ganyan. Hindi po yun. Sa halip, ano pong sinabi niya? Anong sinabi niya sa verse,
Sinabi niya sa verse 1, upang mahikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. And verse 2, kapag nakita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-ugali. So paano daw ma-encourage? Sa pamagitan ng inyong mga ugali. Kapag nakita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Ibig sabihin po, ang kanyang makadiyos na asal ang magpapatotoo. No? Kahit walang salita, kahit hindi mo pinapahayag ang iyong pananampalataya, sa katotohanan ng Ebanghelyo, ang mapagmahal at mapagkumbabang pagpapasakop ng isang Kristiyanong babae sa kanyang hindi mananampalatayang asawang lalaki ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan niya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Your life, no? Bukod sa pagpapasakop, naroroon din ang kahinhinan at kababaang loob at respeto para sa asawa. Okay? Tingnan natin yung verse 2. Verse 3 pala ng 1 Peter chapter 3. Verse 3. Sabi niyan, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Verse 4, sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ito po ay isang uri na kagandahan na bihira nating maririnig sa panahon ngayon. Wala na to. No, rare. Ito yung rare na beauty na makikita natin sa panahon natin ngayon. Ano pong makikita natin? Sa panahon natin, napakarami nating makikita na ang mga gamit pang ehersisyo, no? Na nagpapaalala kung paano mapanatili ang kagandahan, no? At ang pagiging fit at balingkinitan ng mga katawan ng mga babae. No? Tingnan nyo lahat, no? Scroll kayo. No, tinututukan ng gusto ng mga kababaihan ang pangangalaga sa balat, no? Kojic, ano pa ba? Cetaphil, ano pa ba? Dove, no? Mga ano ba mga nilalagay niyo sa mga mukha-mukha ninyo? No? Okay? Gumagamit ng mga kakaibang lotion upang maprotektahan ang balat, no? Hindi mo sila makikita na pag mainit ayoko lumabas diyan. No? At kung maraming pera, ay naghahanap ang mga kababahian ng mga pamamaraan upang mapanatili ang kabataang anyo, no? Sa loob ng ilang taon pa, no? Para ano sila, young looking pa rin sila. Okay? Ginagawa ang lahat ng ito sa paghahangad ng kagandahang pinapahalagahan ng mundo. Yun po ang makikita natin sa panahon natin ngayon. Mga kababaihan, ganun din po ba kayo? Yun ba yung inyong focus ngayon? Tapos kapag nakita nyo na yung effect, si selfie agad, ipopost sa social media, maghihintay ng like or heart or comment ng mga kalalakihan. And then kapag may nag-comment na, no, kikiligin ka naman, no? Kaya yung iba, no, pasiksihan talaga para paramihan ng followers na lalaki at paramihan na nagko-comment ng mga lalaki. Ganun po ang kagandahan ngayon. Pagalingan mag-posing, pagalingan no? Di po ba? No? Ngunit, madalas po na binabaliwala ang mga sinasabi sa kasulatan na nagtuturo kung saan matatagpuan ang kagandahang pinapahalagahan ng Diyos. Mga kababayan, listen to this. Ito po ang kagandahang pinapahalagahan ng Diyos. Ang kagandahan ninyo, mga kababaihan, sabi nga ni Pedro, ay kagandahang walang paglipas. Ang isang mahinhin at maamong espiritu. Ito po yung kagandahan. Mga kababaihan, ito yung kagandahan. Ito ang tunay na kagandahan na hindi nag-fade.
Hindi lumilipas. Ano yun? Ang isang mahinhin at maamong espiritu. Okay? Ito ay ang paglalarawan sa kung paano kayo mamuhay na sinabi ko kanina lang, na hindi dapat kayo nakatuon sa panlabas na anyo. Higit doon ay ang kalooban ninyo na sumusunod sa Diyos. Yun po yung kagandahan na hindi lumilipas. At isa pa sa nilalarawan nito ay kung paano kayo dapat mag-react sa inyong mga asawang lalaki. No? Hindi ko na po i-focus yung kagandahan na ang hangarin ay sumunod sa Diyos. No? That is the real beauty actually. No? Dahil yon ang kagandahan na pinapahalaga ng ating Diyos. That's a true beauty. No? Ay, merong K-drama, di ba? True beauty ba yan? Okay? So that's a true beauty, mga kababaihan. Yan ang. No? Ang pagsunod sa Diyos. Pero dito ako magpo-focus. Kung isa sa bahagi nun, yung mahinhin at maamong espiritu, ay kung paano kayo dapat mag-react sa inyong mga asawang lalaki. Listen carefully. Una, okay, ulitin ko pa, ito ang pagpapakita ng mahinhin at maamong espiritu. Una, iwasan ang pagsasalita ng masakit at pagtatalo. Okay? Iwasan ang pagsasalita ng masasakit at pagtatalo. Sabi po sa Proverbs 15:1, nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Okay? Magsalita ng may kabutihan kahit sa panahon ng pag-uusap tungkol sa mga alalahin ninyo o hindi pagkakaunawaan. Kung kayo man po ay may hindi pagkakaunawaan, mga kababaihan, huwag kayong magsalita ng masasakit. Okay? No? Iwasan ang pagngawa. Yung pagngangawa daw. Okay? Para talaga sa inyo to, yung pagngangawa. Iwasan ang pagngangawa o padalos-dalos na reaksyon kapag kayo ay may alitan ng inyong asawa. Okay? Sabi po sa Kawikaan 21 verse 19, mas mabuti pang tumira sa ilang na lupain. Grabe to, no? Kaysa makasama ang babaeng palaaway at bugnutin. No? Mas okay pa daw na manirahan ka lang sa disyerto kaysa kasama mo ang isang babae na palaaway at bugnutin. Ngawa ng ngawa. Yun ang una. Kasi yan ay baliktad sa mahinhin at maamong espiritu. No? Pangalawa, dapat kayo ay nagpapalakas ng loob sa pagsuporta sa inyong asawa. Sabi sa Proverbs 31:10 to 12, yung binasa natin kanina. Sinong makakatagpo ng isang butihing babae? Sapagkat siya'y higit na mahalaga kaysa sa mga batong rubi, no? Yung mabuting babae pala, mas mahalaga pa kaysa sa mga mamahaling bato, no? Ang puso ng kanyang asawa sa kanya'y nagtitiwala at siya'y hindi kukulangin ng mapapala. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. No? Ang isang mabuting asawang babae daw po, ayon dito, ay naghahangad ng kabutihan ng kanyang asawang lalaki at tagapagpatibay sa kanya. Hindi ang naglulubog. Mga asawang babae, hindi po kayo dapat ang naglulubog kung meron man pong mga kahinaan ng inyong mga asawang lalaki. Bagkus, kayo dapat ang nagpapalakas sa kanyang loob. No? Kayo ang nag-e-encourage sa kanya. Kayo dapat ang pangunahing tumutulong sa inyong mga asawang lalaki. Kung ang asawang lalaki ay ang pangunahing instrumento upang kayo ay maging banal, no, mamuhay na kawangis ng Panginoong Jesucristo, kayo naman ang pangunahing instrumento na tutulong sa kanila. At ito ay malinaw na layunin ng bawat kababaihan, kahit pa man po sa simula. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan nyo mabuti. Genesis 2:18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Anong ibibigay doon ng Panginoon sa kanya? Isang katuwang. Helper. No?
Sinabi dito, isang katuwang or katulong or helper. Katulong saan? Tigalaba? Tigaluto? Tigasaing? No? Katulong na sumusunod sa salita at kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi katulong sa paggawa ng masama. No? Palakasin ang loob ng asawa at kilalanin ang kanyang pagsisikap na kinikilala ang kanyang papel bilang pinuno ng pamilya. Yun dapat, i-build up niya siya as the man, no? As the leader of the family. Yun ang goal ng babae. Na makita mo siyang namumuno sa inyong pamilya. Hindi yung, mahina to, hindi maayos mag-desisyon to, ako na. Mali po yun. Because your goal is to support him. Magbigay ng mga kabuluhang puna na may kabaitan at karunungan, hindi yung pagngangawa. No? Na ang layunin ay buuin ang relasyon sa halip na sirain ito. No? Verse 5, sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. At sila'y nagpapasakop sa kanilang mga asawa, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon. Alam niyo anong tawag ni Sarah kay Abraham? Lord. Panginoon. No? At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Now, one of the commentary po ng ESV, Study Bible, dito sa verse na ito, sabi dyan, ang pag-asa sa Diyos ay naipapahayag ng isang asawang babae sa pamagitan ng paggalang sa kanyang asawang lalaki at pagpapasakop sa kanya. Doon niyo po nakikita yung pag-asa niyo sa Diyos. Kapag kayo'y umaasa sa Diyos, nakikita yon sa inyong pagpapasakop sa inyong at paggalang sa inyong mga asawang lalaki. Tulad ng ginawa ng mga kagalang-galang na babae sa lumang tipan. No, kung babasahin niyo po yung lumang tipan, ganun po nila in-honor ang God sa kanilang pagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Karamihan po sa mga babae ay tila iniisip na, sa makatuwid, ang pangunahing atas ng Diyos para sa mga asawang babae, no, ay ang magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki na may mahinhin at maamong espiritu na laging tumutulong sa kanilang mga asawang lalaki na sundin ang salita at kalooban ng Diyos. That is your first role. Okay? Magpasakop. Okay, una, magpasakop, no? Na may, lagi niyo tandaan, mahinhin at maamong espiritu. Sa mga asawang lalaki, expect na, hindi na yan mangangawa mamaya. Hindi na yan magsasalita ng kung ano-ano. Mahinhin na ang pag-uusap ninyo. Okay? Approve. Ha? Okay, mga babae, wag na kayong mangawa, ha? Okay? Mahinhin at maamong espiritu. Ganon kayo, dapat makipag-usap sa inyong mga asawang lalaki. Na anong layunin? Na sundin niya, ninyong dalawa, ang salita at kalooban ng Diyos. Yun po yung purpose. Okay? Pangalawa at huli. Uy, dalawa lang pala sa inyo. Pangalawa at huli. Tingnan natin yung verse 33. Yung huling parte ng verse 33 po sa Ephesians 5, Ephesians 5, verse 33. Okay? Yung huling parte. Nagsimula sa salitang at. Diyan na kayo? Sabi dyan, at igalang ng babae ang kanyang asawa. That's it. Igalang ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Now, karamihan po sa mga babae ngayon, ay tila iniisip na kailangang patunayan muna ng kanilang mga asawa na lalaki na sila ay karapat-dapat ng respeto bago nila ito maibigay. Ngunit,
mali po ang ganitong pananaw. Okay? No? Mali po ang ganyang pananaw. Listen carefully. Mali po ang ganyang pananaw na sinasabi mo na dapat respeto ka muna bago kita respetuhin. Mali po ang ganyang pananaw. Kahit pa ang asawa mo ay hindi respeto. Kahit pa na maaaring siya ay parangalan ng kanyang asawa sa pamagitan ng paggalang, kahit na hindi siya respeto, no? Maaari siyang parangalan ng kanyang asawang babae sa pamagitan ng paggalang sa kanyang posisyon bilang binigyan ng otoridad ng Panginoon sa pamilya. Igagalang niyo siya kahit hindi siya karapat-dapat. Sa tingin niyo, hindi siya karapat-dapat respetuhin. Re-respetuhin niyo dapat siya dahil binigyan siya ng posisyon ng Diyos. Okay? Naintindihan po ito ni Sarah. One of the greatest example is Sarah. I was amazed nung inaral ko to. Kung nabasa niyo na po yung Genesis chapter 12, nang tawagin po ng Panginoon si Abraham, at nagkaroon ng tagutom sa lupain, bumaba po sila sa Egypt, no? Sa Genesis 12. And then, kung babasahin natin sa verse 11 to 13, sabi doon, nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarah, na kanyang asawa, kasi papunta sila sa Egypt kasi nga tagutom okay? Nung papunta na sila, nung malapit na sila, sinabi ni Abraham kay Sarah, ito yung sinabi niya, alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin. No? Natandaan niyo to? Subalit, hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang buhay ko ay maligtas dahil sa iyo. So sabi niya, huwag mo sabihin na mag-asawa tayo. Sabihin mo, magkapatid tayo para hindi nila ako patayin. Now, what does it mean? Ano ibig sabihin nun? Ano bang mali doon? Kasi po, kapag sinabi ni Sarah na siya'y kanyang kapatid, anong gagawin nila kay Sarah? Kukunin nila si Sarah at gagawing asawa ng Pharaoh. At tunay na mababasa natin, kinuha po ng Pharaoh si Sarah. No? Sa kanyang bahay, at pinagpakitaan ng magandang loob sa Abraham at tumanggap po ng mga ari-arian sa Abraham, no? Daming natanggap ni Abraham dahil doon. Pero sa biyaya po ng Diyos, kasi po dapat ay aasawahin na, no? Ng Pharaoh si Sarah. Pero sa biyaya ng Diyos, iniligtas po ng Panginoon si Sarah. Hindi po ito nangyari. Okay? Pero, hindi lang po dito nagtapos yon. Actually, naulit po iyon. Mababasa nyo yan sa chapter 20 ng Genesis. Ganun ulit ang ginawa ni Abraham. Dahil sa takot na patayin. Ibang lugar naman po. Okay? Nabuhay. So, ibig sabihin, grabing ginawa, no, ni Abraham. Payag po ba kayo nun, mga asawang babae? Ipapain na kayo ng inyong asawang lalaki para lang hindi sila mapatay. No? Nabuhay si Sarah kasamang isang lalaki na may kahinahan na humiling sa kanya na gawin ang isang bagay na mahirap paniwalaan, no? Ngunit hindi niya ito ginawang dahilan upang itakwil ang kanyang asawang lalaki habang buhay. Hindi po yon naging dahilan. Sa halip, ano nangyari? Ibinalik niya ang kanyang respeto para sa kanya, sa kanyang puso at tinawag pa rin si Abraham na Panginoon. Ganun pa rin ang tawag ni Sarah kay Abraham. No? Yes, kay Abraham. At kung matatandaan ninyo ang kwento ko kanina, no, si Ann, sa kabila ng kakulangan at pagkabigo ni Wilfred, ay hindi niya pinayagan ng anumang masamang salita laban kay Wilfred mula sa kanilang anak o kahit na kanino paman. No, hindi talaga yun. Pero ngayon, anong maririnig ninyo? Anong maririnig ninyo? Sa mga asawang babae. Ayun na, pagchichismisan na sa mga kadabar cards nila. Ay, yung asawa ko, ganyan-ganyan. Even sa mga anak, yan talaga si papa nyo, ganito-ganyan. Ayun na. Okay? Ayun na.
Nagsilabasa na. Okay? Ito talaga, si daddy mo. No? Mga ganun ba? Alam niyo po ba? No? No? Merong tayong example, no? Si Ann. No? Sa kabila po ng iyon, sabi nga ni Barbara, wala siyang natatandaan na pagkakataon na nagsalita ang kanyang ina na si Ann ng mapanirang salita laban sa kanyang ama. Hindi niya yun narinig. Hindi niya narinig yung sinabi ni nanay niya na, ayan kasi si tatay mo. Buti nga sa kanya. Wala po siyang natatandaan, wala siyang narinig na ganun. Kahit noong nasa pinakamababang sitwasyon pa si Wilfred. Laging nakakasiguro si Wilfred na ang pagmamahal at respeto ni Ann para sa kanya ay nananatiling matatag. That is respect, mga nanay. Huwag mong ibababa yung moral ng iyong asawa. Huwag mong ipangangalandakan yung kanyang kahinaan. Huwag na huwag. Because yan ay hindi pagrespeto. No? At iyon ang naging dahilan bakit na ibalik sa kanilang pamilya si Wilfred. Kasi kung ang nanay nila puro ngawa-ngawa at puro masasama na lang sinasabi patungkol sa kanilang tatay, sa tingin nyo tatanggapin pa siya ng kanyang mga anak. No, pero sabi ni Barbara, iyon ang dahilan bakit na ibalik si Wilfred. And for 11 years, bago siya pumanaw, ay nakasama nila. Dahil ang desisyon ng kanyang ina na si Ann na irespeto ang kanilang tatay bilang itinalaga ng Diyos na pinuno ng pamilya. At ang mga anak at apo ni Wilfred ay may magagandang alaala sa relasyon nila kay Wilfred. Wala talagang bahid ng ano pa mang mga sinasabi. Alam niyo po, ano ang kanilang naalala? No? Hindi yung salitang, yan talaga si papa mo. Yan talaga si tatay mo. Yan talaga si daddy mo. Hindi po ganun ang kanilang naalala. Ba't anong naalala nila? Ang mga maliliit na bagay na ginawa ni Wilfred para sa kanilang pamilya. Grabe, no? Ano naalala nila? Yung mga maliliit na bagay. Ibig sabihin, ganun po in-appreciate ni Ann si Wilfred. No? Tulad ng ano? Yung paggawa ng anniversary card na halos hindi na mabasa dahil sa sulat kamay ni Wilfred. Bakit hindi na mabasa? Kasi nga po, may kapansanan si Wilfred. Pero pinagmalaki yun ni Ann. No? Hindi niya pinagmalaki yung kapansanan in a way na negative. Ito si asawa ko ganito. Hindi po. But pinagmalaki niya yung ginawa ni Wilfred bagaman meron siyang kapansanan. Magkaiba po yun. Diba? At mga hapunang maingat niyang inihanda para sa kanilang nanay matapos ang trabaho nito bilang janitor sa preschool. Kasi naging janitor po si Ann. Kasi nga wala nang trabaho si Wilfred. No, ano na-remember nila? Yung pag-appreciate ni Ann ng paghahanda ng pagkain ni Wilfred. No? Madalas nating marinig ngayon ang pagmamahal na may kondisyon lamang. No? Mamahalan kita hanggat mahal mo ko. Yun po yung ating naririnig ngayon. Ngunit naintindihan ni Ann na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa mga pangyayari at nakikita ang mga pagkukulang ng asawang lalaki. Hindi po nakabatay doon. Kung may pagkukulang ka, ayoko na sa iyo. Ngunit patuloy pa rin siyang nagmamahal, bagaman ganun ang nangyari. Ang tunay na pagmamahal ay sinasadya, isang kilos ng kalooban, at ito'y respeto na ibinibigay dahil ito ang kalooban ng Panginoon na magbigay ng respeto. Yun ang tinitingnan ni Ann. No? Kasi irerespeto niya ang asawa niya, hindi sa ano pa mang dahilan. But irerespeto niya ang kanyang asawa. Bakit? Anong sabi sa salita ng Diyos? Igalang ng babae ang kanyang asawa. That's it. Wala nang ibang dahilan. Kaya po mga asawang babae, kung nagawa ninyo o nagagawa pa rin ninyong magsalita ng masama patungkol sa inyong mga asawang lalaki sa iba't ibang tao o sa inyong mga anak o sa inyong mga relatives, dapat na ninyo itong itigil. You must repent from that.
Hindi yan paggalang sa inyong asawang lalaki. No? Watch your mouth. No? Bakit? Ito ay pagpapakita ng pagkawalang respeto. Unang-una sa utos ng Diyos. Kapag ganyan pa rin ginagawa nyo, hindi nyo nire-respeto ang utos ng Diyos. At pangalawa, sa inyong mga asawang lalaki. Tandaan ang inyong mga saloobin at salita ay nagtuturo sa susunod na henerasyon. Sino? Mga anak ninyo. No? Magiging ganun din. No? Kaya mag-ingat kayo. Lalo na nakarinig na kayo at mananampalataya na kayo. Saan ka natutong magsalita at mag-isip tungkol sa inyong asawa? Sa mga palabas ba sa telebisyon, mga chismis, o mula po sa salita ng Diyos? Ang pagbibigay ng mapagmahal na respeto sa inyong asawa ay kalooban ng Diyos. Kahit na minsan, dahil sa kanyang mga pagkakamali o kakulangan, ay masasabi ninyong hindi siya karapat-dapat. Sa kabila ng lahat ng iyon, ay dapat ninyong respetuhin ang inyong mga asawang lalaki. Bantayan ang inyong mga kilos at pakinggan ninyo ang inyong mga salita. Ito talaga yung sa babae, no, salita. No? Ulitin ko po, bantayan ninyo inyong mga kilos at pakinggan ang inyong mga salita. Bakit po? Nakikita at naririnig iyon ng Diyos. Okay? At yun talaga nakikita natin na weakness ng mga babae. Yung kanilang bibig. So, from now on, magbago tayo. Kayo lang pala, hindi ako babae. Mga kababaihan. No? Pero it's mutual. Bagamat sinabi ng salita na kahit na hindi ka respeto ang kanilang asawa, dapat respetuhin pa rin ng asawang babae. Hindi po yun nagbibigay ng dahilan para sa mga asawang lalaki na magloko-loko na lang din po kayo kasi dapat respetuhin. Remember your role as well. At nauna na yon last week. Mahirap kapag pareho kayong hindi sumusunod. Di ba? Mahirap yon. Paano ka re-respetuhin kung di ka naman nagpapakita ng sacrificial and sanctifying love and self-love? Di ba? Pero, kailangan pa rin yung gawin ng asawa. Pero mahirap yun sa kanya. Di ba? Paano ka naman, mga babae, paano naman kayo gagabayan ng inyong mga asawa kung puro naman kayo pagmamataas, hindi kayo nagpapasakop sa kanya? Mahirap din yun para sa kanya. O, di ba? Para Pastor Olan lang. So you see, no? Kaya kayo iisa. Kasi magkaiba kayo, pero kailangan ninyong gampanan ng inyong mga role para maging maayos ang lahat. No? So dapat walang, baka pagkatapos na ito, mag-anuhan na kayo na, oy, sinabi sa ganun, magbatuhan na lang kayo ng mga sinabi. Ikaw, tinan mo, mali yun. Maling application yun. No? Hindi dapat ganun. Huwag mong i-demand. Huwag mong i-demand. Isabuhay mo. Kung anong narinig ninyo dito, huwag nyo nang pag-usapan yun. Gawin nyo na lang. Hindi yung magbabatuhan pa kayo, di ba sinabi kanina, ikaw kasi, di ba, tingnan mo. Huwag na ganon. Hayaan mo na lang. Ipag-pray mo na lang. Pero kung mangyari man, i-remind. Again, in a gentle manner. Nakatingin na si Tito Armand ka dito, Susan. Okay? Sa mga tuwid po, mga mananampalatayang asawang babae, mga kapatid na babae, kailangan ninyong disiplinahin ang inyong mga sarili na magpasakop sa kalooban ng Diyos para sa inyong mga relasyon sa pag-aasawa. Doon kayo magpasakop sa Diyos. Kasi yung pagsunod noon ay pagpapasakop sa Diyos. Kayo ay mamuhay bilang mga katuwang ng inyong mga asawang lalaki na nagpapasakop at gumagalang sa kanilang posisyon. Yun po yung dalawa. Papasakop at gumagalang sa kanilang posisyon. Habang mahinahong hinuhubog ang maamo at tahimik na espiritu sa inyong mga kalooban. Dahil ito po ang kalooban ng Diyos sa Ebanghelyo. Let us pray.
Naway ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na buong pagmamahal na ibinigay ang kanyang sarili para sa iglesia ang magpalakas sa inyo, mga kapatid na babae, upang lakaran ng tapat ang landas na itinakda ng Diyos para sa inyo. Naway punuin ng banal na Espiritu ang inyong mga puso ng kaamuan at kainahunan at bigyan kayo ng lakas upang yakapin ang inyong tungkuling ipinagkaloob ng Diyos bilang katuwang, tagapagpalakas ng loob, at kasama sa sagradong tipan ng kasal. Habang hinahangad ninyong parangalan ng inyong mga asawang lalaki, naway ipakita ng inyong pagpapasakop ang inyong tiwala kay Kristo, na siyang inyong tunay na ulo, at naway maging patotoo ang inyong buhay ng kanyang nagbabagong pag-ibig at biyaya. Naway matagpuan ninyo ang kagalakan sa paglilingkod na para sa Panginoon, na alam na ang inyong pagsunod ay nagbibigay kalawalatian sa Kanya at nagpapahayag na kagandahan ng Kanyang ebanghelyo sa mundo. Lumakad kayo ngayon gamit ang salita ng Diyos bilang gabay, pinalalakas ng Kanyang mga pangako at itinataguyod ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Maglingkod ng may pagpapakumbaba at lakas, na may kumpiyansang ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito para sa kanyang kalawalhatian. Amen at amen. So, ngayon po ay dadako tayo sa atin pong Lord's Table. Yes.